So guys, in today's video, pag-uusapan natin yung expenses ko papuntang Turkey as applicant ng pagiging nanny or household worker, okay? So, yung expenses ko guys, yung pag-uusapan natin kasi ito lang naman yung sigurado ako. So, yung ibang agency, hindi ko alam, okay? So, kayo na bahala mag-research. So, yung isi-share ko lang ay yung expenses ko sa aking agency. So, yung agency ko guys sa Turkey is Nuno Agency. So, yung tie-up nila dito sa Pilipinas ay ang 9K International. So, yung 9K International, meron silang branch dito sa General Santos. I'm from Coronadal City. So, malapit lang. 1 hour travel from here going to Jensan. Meron din silang Davao City. So, doon ako nag-medical sa Davao. Meron din silang Cagayan de Oro, meron ding Manila. So, yung iba, hindi ko alam kung saang city or municipality pa sila meron. Pero yung mga binanggit ko guys, yun ang sigurado ako na merong agency yung 9K International. So, ulitin ko yung 9K International ay Nuno Agency yung kanilang tie-up sa Turkey. Okay, punta tayo dun sa expenses. So, yung in-explain sa akin guys na aking ipe-prepare ay yung for US visa. Okay? So, yun yung aking gagastusan and then pamasahe. Kasi yung medical ay libre. Kumbaga, sagot ng employer yung medical. Pero syempre, sa medical ay hindi lahat-lahat, okay? Kasi kagaya ko, 41 years old, almost 42 na ako. So, doon sa clinic, meron silang idinagdag, basta 40 plus ka na, merong ECG. So, yung ECG is 250 pesos ata, plus may platelet count na 100. So, 350 yung binayaran ko, guys. And then, pag may repeat kayo, babayaran nyo pa yon. Kayo na yung mag-shoulder ng mga repeat ninyo, okay? So, yung babayaran lang ng agency ay yung phase 1, okay? Phase 1 yung babayaran. So, pag nag-repeat kayo or may karagdagang, yung kagaya ko, ECG, yung mga something like that, so kayo na magbabayad nun. Pero yung mga 39 below, wala na silang ECG, so less yung gastos, okay? And then, yung pamasahe, guys. Pamasahe dun, medyo malaki yung pamasahe, lalong-lalo na yung mga kagaya ko na taga-province, okay? Luckily sa mga dito sa amin, sa Davao lang kami nag-medical, pero magastos pa din yung pamasahe ko. Siguro inabot ako ng 3,500 nung pabalik-balik ko doon. Kasi yung pamasahe almost 1K, yung tulog doon, yung tulugan, mga 500 pesos pababa, yung per night. So, naka-3 gabi ako doon. Kasi, Miyerkules, pumunta kami doon. Huwebes, nag-medical. So, pagka Friday pa kami, hinarap ng doktor. So, sabi ng doktor sa akin, since meron akong history ng diabetes, kailangan ko mag-FBS. So, sarado sila ng Sabado, kaya bumalik ako ng Sunday ulit. At doon ako natulog na naman. Naghanap na naman ako ng matutulugan doon. And then Monday pa ako nag-FBS. So, yun yung kinalcue ko siya, tinotal ko siya, mga nasa 3,500. Dala na yung kain ko. Doon sa Davao City. Okay? And then guys, yung pag-appearance ko sa Manila. Yung nag-appearance na ako. So, yung balikan ng pamasahe ko is 9,875 pesos. Balikan na yon kasi mahal pag on the spot. Kasi hindi pwedeng pag-antayin mo yung schedule or pag-antayin mo yung visa appearance mo, pag-antayin mo yung amo, pag-antayin mo yung agency, hindi pwede yun guys. Pag meron ka ng job offer, okay yung medical mo, kailangan mo nang ituloy-tuloy, i-proceed. So, dapat may naka-ready kang pera. Kahit may naka-ready tayong pera guys, pero yung pamasahe, hindi natin makokontrol, diba? Kasi pag on the spot, 1 week before ng flight, kakukuha, talagang mahal. Unang inquire ko, nasa 5,000. Buti na lang nung the next day, nakakuha ako ng take for 4,000 something lang. So, in total, naging 9,875 yung balikan ko. Plus, yung pamasahe pa, plus tulog ko pa sa Manila, natulog ako ng isang gabi. Kasi yung pangalawang gabi ko, no, after ko nag-appearance, after ko nagpidos, sa airport na ako natulog. So, kinabukasan pa naman kasi yung flight ko. So, sa airport na ako natulog para mas tipid. hindi na ako gumastos. So, yun. Yung visa guys, balik tayo sa visa. Di ba ang visa is $200 US. So, tayong mga aplikante ang magpo-provide nun. Okay? Pero dito sa agency namin, after mong, halimbawa, okay na, before flight or after nakarating ka na ng Turkey, babalik nila yung kalahati nung visa
na binayad na $200. So, ibabalik sa atin yung $100. Okay? So, yung ginastos ko lang is Visa, US dollar, which is refundable yung kalahati. And then, yung pamasahe. So, andito pala ako guys sa portion na, na nag-appearance. So, ang ginastos ko ay mga nasa na. So, yung visa ko is almost 12,000 kasi 11,700 yung pag-change ko ng money. Tapos, yung nagbayad ako ng charge nung nagpapalit ako kasi may punit yung US dollar ko. So, nag-charge ako ng 300 pesos doon sa pinagpalitan ko. So, ayun, 12,000 pesos. So, depende sa palitan guys ha. And then, yung pamasahe ko na Manila, balikan, 10,000. Let's say, nag-12,000 din ako. Kasi nung natulog ako, yung kain ko, something like that. So, nakapag 24,000 ako. Plus yung aking sa Davao na, let's say, 3,500. So, diba? Yun na yung nagastos ko, guys. Hindi pa ako nag-pick up ng aking visa. So, pag nag-pick up ako ng visa, another 12,000 na naman yan. Sigurado, 12,000 na naman yan. Ticket plus yung pamasahe plus yung kain. Okay? So, guys, prepare lang kayo ng, let's say, 50,000 pesos. Okay? Or, kung wala, 40,000. Depende na sa inyo. So, ito guys, yung minimension ko na amount is pag galing kayo ng probinsya. Okay? Kagaya ko, galing ako ng Coronadal City. So, yun, ang pamasahe ay depende kung saang probinsya kayo galing. Pero pag around Manila lang kayo, well, you're so lucky kasi yung gagastusin nyo ay yung pamasahe lang sa bus, jeep, yung ganon. And then, yung medical is libre. So, yung visa fee lang ang inyong puproblemahin, guys. So, very lucky yung mga nasa around Manila lang, okay? So, yung mga probinsya, kagaya ko na napakalayo, kailangan nating magtiis, kailangan nating mag-sacrifice, kailangan nating gumastos kung gusto natin na makapunta tayo sa bansang Turkey. Okay? So, yun lang guys. Hanggang doon lang muna ang aking vlog about expenses, ang aking content. So, meron na kayong idea magkano more or less yung magagastos pag galing kayo ng probinsya at yung agency ninyo ay agency ko, yung 9K International. Kasi merong ibang agency guys na may mga agent fee sila na 20,000 pesos. So, agent fee lang yun guys ha, yung 20,000. So, hindi pa kasali yung pamasahin nyo, yung the rest. Alright? So, yun. Depende sa anong agency kayo. Depende ang expenses. Okay? So, guys, thank you so much for watching. So, next time, gagawa ulit ako ng vlog about pa rin dito sa pag-apply ko. My journey in applying as a nanny or household worker going to Turkey. So, thank you so much.